business doon? Ha? Jungsu. Okay, good day. Good morning mga Airsoft. Today is araw ng Sabado. Okay? So, review and unbox tayo. Tara, samahan nyo ako, no? Para sa ating Airsoft na taga-Olonga po si Sir Lee. Bali, binaybay niya ang kahabaan ng biyahe, sir. Again, hello sir. No, ang binaybay niya ang kahabaan ng biyahe, pero yung mga Airsoft mula dito hanggang sa Olonga po, I think it is nasa 120 to 130 kilometer. Ganun kahaba yan, no? Kasi mula rito hanggang Pampanga, San Fernando, Pampanga, nasa 50 to 60 na eh. Oh, di ba? San Fernando, Pampanga pa. Most probably 100 plus kilometer, no? So, tama lang yung naging decision niya, no? From China unit na Glock, nag-decide siyang i-trade in na lang into A Taiwan. Kaya doon sa mga nangangailangan ng parts, ng pyesa, ng mga China version, meron ako maipro-provide sa inyo, no? Okay, so this is a Taiwan edition of a Glock. Pero ano to? Step siya into the next level. Kasi meron itong rapid fire. Mapapansin nyo, ayan o. May single fire, may rapid fire. Pag binaba mo, rapid fire. Dual firing mode, okay? So, ganun pa man, huwag natin abusuhin yung rapid fire. Mga tipong paminsan-minsan lang, papapapa. Pero, huwag natin ibabad sa rapid fire. Okay? Number 1, si Glock, normal na nauubos ang ibabaw, di ba? Parang ganyan, mga Airsoft, oh. O, yan. Okay, nauubos kasi kumakayod, kumakayas. Kailangan lagyan ng silicone oil dito. Okay, lagyan sa ibabaw. Look, sandali, so, pasuyo. Pahigpitan nga itong konti. Yung mga dumating galing Taiwan, Hong Kong na ganyan. Hindi, ayan, screw. No, then after that, nalagyan may ibabaw kasa ilak manually. Ganito ka diba mag-oil, sir? Yung ito nozzle, no? Yung nozzle, mga Airsoft, okay? Ngayon, ito, huwag na itong sprayer. Ngayon, dati itinuturo natin na hatakin to pababa. Babaguhin natin yung ganyang gawi, okay? Huwag nang hatakin to pababa kasi napupudpud to. Ang gagawin, pull back. Pag pinull back ko to, bababa to. Okay? Ayan o. Huwag nang hatakin ganun. Ginaganon mo, sir, no? Opo. Huwag na pong ngayon ganun. Hatakin nyo na lang to. Kasi, nauupod to. Kaya tinitignan ko yung slide mo kanina, medyo may upod-upod na eh. Ayan. Itong letter, imbis na letter L, naka-angle, nagiging letter C, bumibilog. Kaya, iwasan natin yun. Okay? Ngayon, this is the magazine, prone sa pagkakaroon ng leak kung sakaling nalalaglag. Sa case ni Sir, hindi siya nagkaroon ng leak dahil nalalaglag. Nagkaroon siya ng leak dahil yung mismong o-ring naging brittle na. Sa tagal na rin siguro ng panahon, yun, naging brittle. The problem with the China unit, wala tayong how do you call this? O-ring na para doon, no? So, worst case scenario, magpapalit ng buong magazine. Pero nagpalit siya ng buong unit. At least naka-Taiwan na siya. Okay. By the way, no, ito Taiwan model na to, pwede nyo ikabit sa mga carbine kit. Kung gusto nyo parang gawin siyang rifle, pwede. Pakita ko lang sa'yo, sir. Para makita rin ng mga viewers natin. Okay. This is a carbine kit. This is not for sale. Actually, ginagamit ko siya. Yan. Diba? Pistol. Okay, pasok mo lang. Okay, then, pwesto mo. Ayan na. Ganda. Ayan, yan. Pwede mo siyang gawin ito, i-transform into a carbine kit. Ayan. Okay? Ayan. Actually, Glock lang ang isa sa mga unit na may features na ganyan.
maano si Glock eh. Maraming pwedeng gawin sa kanya. Okay? Okay, let's proceed, no? So, this is the unit. Yun nga sabi ko, magazine, iwasang malaglag kasi prone sa pagkakaroon ng leak. Number 1, silicone oil. Press the valve, pindutin, then spray. After that, leave it for some time. Hayaan pumasok yung oil, then sa inlet valve pa rin. Okay? Yan. Hindi lang. Tapos, ito mga karsok, marami tayong klase ng gas, sir. May 12, may 12 kg, merong 14 kg, at merong CO2. Lagi pong 12 lang ang gagawin natin. Okay po? Upside down, then press down. 2 seconds lang igagas natin kasi yung unit upgraded. Dati ilang seconds doon na 7. Ngayon 2 seconds lang. Upgraded kasi, no? So, ganun pa rin. Upside down, press down. 1, 2. Ngayon, mas makakatipid ka rin sa gas. Then, tapos, pwede kang gumamit ng 0.20, 0.25, and up to 0.30 sa Glock. Okay? Kasi yung unit is upgraded. Pero kung hindi upgraded, stick ka lang sa 0.20, sometimes pwede ka mag 0.25. Pero dahil upgraded, pwede kang sumundot-sundot ng 0.30, kakayanin ng unit, hindi siya mahihirapan. Okay? Takan pa pababa. Place your other thumb here para kung sakaling hinahatak mo na bitawan mo, dito tatama. Hatak all the way. Dito po ilalagay yung bala sa part na maluwang. Pump lang po tayo, sir. Okay. Ganun pa rin. Huwag mong ganun punuin. Ha? Maximum rounds is 27. Ang allowed lamang is 20 to 23, sir. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Pasa. Ready to fire. Okay, mga ka-airsoft, single fire. Pag binaba, rapid fire. Okay? Single muna, sir, mga dalawang shot. Then, pwede mo pong i-rapid fire. Doon na lang po, sir. Sige. Look, kami. Okay. Firing. Okay. Try mo yung rapid fire, sir. Baba. Okay. Burst, burst. Mas malakas, sir, di ba? Mga airsoft, ayan, nakita nyo, open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, huwag pong hatakin to. Okay? Release the magazine. Ito, release the magazine, then release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, always, huwag ibababad sa rapid fire, bagkos ibalik natin sa single fire. Yan, okay? So, yung unit na to, lifetime warranty. Kung sakali may problema, ganun pa rin. Pwedeng antayin kami ni sir sa Olonga po. Pwedeng ipa-shipping niya. Pwede rin, dalhin. Pwede sila mag-walk-in tulad ng ginawa niya ngayon. Tapos, okay sir, during the gun ban, alam niyo naman, di ba? Iwas lang. Pero mas safer kung yung unit ninyo makikita nila na nasa bag. Gusto mong carry bag or body bag? Dalawang klaseng bag. May budget. Yes sir. Look, Charlie. Pengi. Yun. Tapos mga airsoft, maging disiplinado tayo, no? Kagabi meron akong pinuntahan dito sa Santa Maria Police Station, yung bumili sa atin nung nakaraan. Okay? Nalasing sila magkakatropa. Tinagbabaril ng kapitbahay na nakasagutan yata. Humingi ng tulong sa akin yung ka-airsoft. Nag-witness lang ako na sa mga pulis na, yes sir, sa akin binili yan. O yun lang, yung tangi ko magagawa. Hindi ko sila kayang padrinohan dun sa mga pulis kasi gumawa sila ng krimen di ba? Pinagbabaril nila yung kapitbahay, mga kabataan kasi yun ang wala yung isang klase APC yan. Sige yun na yun ang sinasabi ko no, mga airsoft, kailangan disiplinado tayo pagdating sa unit natin, okay?
Oh, yeah. Oh, by the way, this is, kumbaga kung tawagin natin yung body bag natin na APC, the quick draw, no? So, pag nakasuot sa ito, okay, yan, nakasuot na ganyan, hindi ko rin susuot, i-adjust ko pa. Punit lang, di ba? Punit, ha! Ang mabilisan ko, okay? Pasok. Ayun, kaya ako napuyat eh. Ang senaryo ay nagiinuman sa tapat ng bahay. Naingayan yung kapitbahay. Nag-beast mode naman itong mga nagiinuman. Pinagbabaril ng airsoft yung gate. Hindi magandang gawin yun, no? Tandaan nyo, pag gumagawa kayo ng mga ganyang kabulastugan, ang sinisira nyo yung buong airsoft community. Okay? Gusto nyo ba, para tayong e-bike, dati, ang e-bike freely na nakakagala sa kalsada, eh dahil sa mga walang disiplina, niregulate ng gobyerno. Ngayon, may papers na kailangan ng e-bike, di ba? Pero, ganun din ang mangyayari sa airsoft. Pag maraming insidente ng kagaguhan, ng katarantaduhan ng mga airsoft player, di ba, ginagamit sa hindi maganda, hahawakan tayo ng gobyerno. 50% ng airsoft, ng current airsoft player, malalalos, hindi na ma-afford maglaro. Okay? Guys, thank you and have a blessed day. Mamaya po, live tayo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libang. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you, Sir Lee. Thank you po. Olongga po. Shoutout mo si Mrs. Pinayagan ka. Okay guys, thank you po and have a blessed day.